Sana walang butas. Itong motor ni Papa is naka rim set pero naka tubeless yung gulong o nathuli. Putol yung daan guys oh. Grabe oh. Ito talaga mahirap pag umasa lang tayo sa Google Map pag hindi natin kabisado yung daan. Sunpeace Lomi House. Ito na yung dating maduming dagat. Yan, ngayon sobrang linis na. May enjoy nyo talaga yung pagmamaneho pa dito kayo dumaan gawa ng mga tabing dagat. Yan na yung itsura ng Taal ngayon. Medyo nagkakaroon na siya na puno-puno sa paligid. Lakas din oh. Ang bilis niya makuha yung 80. Good day mga boss. Panibagong vlog, panibagong lugar na naman ang ating pupuntahan ngayong araw. For today's video, pupunta tayo ng San Nicolas, Batangas. Sisilipin natin yung tinatawag nilang Sunpeace Lomi House. Napahiram tayo ni Papa ng motor. Ito nga palang gamit natin ngayon is YTX 125. Dito pala ako nagmula sa Tagaytay. Bale, ang Tagaytay naman kasi halos katabi lang siya ng Batangas. Malapit lang naman yung magiging biyahe namin ngayon. May makakasama tayo ngayon, dadaanan ko na lang. Sabi kasi nila, sobrang comfort daw imaneho nitong YTX 125. Subukan natin siya ngayon. Bababa ko lang kapatid ko dito sa parking. O, kaway mo na. Umalis ka na. Ingat ah. Dadaanan ko lang yung katropa ko sa San Jose, Tagaytay. Buti nakisama yung panahon no. Mula kasi kagabi hanggang kaninang umaga, tuloy-tuloy yung pagulan, tapos ngayon wala na. Saktong-sakto lang yung magiging biyahe natin. Nakakatuwa rin gumamit ng ganito kasi kadalasan makikita mo lang kasi yung mga ganitong motor sa mga delivery rider. Pag minaneho mo siya, komportable siya, gawa ng yung binti mo merong tinatamaan na tangke, tapos yung manubela niya ang taas. Kumbaga comfort talaga siya. Malakas din siya, kaya lang mahina siya sa dulo, pero malakas yung kanyang hatak. Kilala rin kasi ang YTX sa matitipid na gas na nilabas ng Yamaha. Dadaanan ko lang itong katropa ko. Naghatid pa pala siya. Hintayin ko muna siya saglit dito. Ito palang motor ni Papa is naka rim set pero naka tubeless. Bibihira lang yung nagagawa ng ganito, pero ang lupit nito. Naka tubeless yan o nathuli. Naka rim type. Ang trip kasi ni Papang setup dito is parang classic. Palis na kami. Ito yung makakasama ko ngayong araw, naka MIUI. Papagas lang ako sa Olivares. 300 pesos. Halos puno pala. Halos sinabot din ng 5 liters. Mula pala dito sa Olivares, Tagaytay, ang magiging estimated na biyahe natin is 1 hour and 14 minutes. Halos 46 km din. Dito tayo dadaan sa may papuntang Caloocan, Batangas. Yun, nakakatuwa rin pala itong motor ni Papa. Meron siyang crash guard, kaya siya nagpakabit nito gawa ng in case na matumba yung motor, may dagdag protection. First time ko pala dumaan dito ng palusong. Ilang beses na ako nakadaan dito pero puro paahon. Ang haba ng daan dito, kung titingnan nyo sa Google Map sobrang haba, puro sigsag. Ito na kasi yung pinakamalapit na daan pag manggagaling kayo ng Olivares papunta ng Batangas. Kaysa bumalik pa kami papuntang Ligaya Drive tapos bababa ng Sungay or pumunta ng Lemery, ito na talaga yung pinakamalapit. Lakas din oh. Ang bilis niya makuha yung 80. Pagka may mahabang kalsada, subukan natin kunin yung dulo nito. Tingnan natin kung hanggang saan. Try natin. Yan, 80. 90. Wala pa ako siya sa 90. Para sa gantong motor hindi na masama. 125cc lang kasi to, tapos hindi naman to nakadesign para talaga sa mabilis ang takbo. I love Boso Boso. Yan na yung itsura ng Taal ngayon. Nagkakaroon na siya ng puno-puno sa paligid. Kapantay na halos niya yung dagat sa sobrang laki ng pagsabog na ginawa. Medyo tagulan kasi ngayon, kaya itong daanan natin ngayon is medyo mababaha, pero hindi naman malalalim. Yan, nakita ko naman may dumaan sasakyan kanina. Dahan-dahan lang at baka mamaya may butas yung kalsada. Sana walang butas. Isa sa pinaka nakakatakot na daanan yung mga baha talaga. Sarado yung daan. Putol yung daan guys oh. Kaya pala sarado. Ito talaga mahirap pag umasa lang tayo sa Google Map pag hindi natin kabisado yung daan. Yung iba nagsibali ka na. Dito dapat ang daan, kaya lang malalim. Try nga natin dito. Makikiraan po. Hindi na rin alam ng Google Map kung saan kami padadaanin. Okay po. Salamat po. Dire-diretso lang daw dito. Ang labas na nito kalsada na rin. Hindi na kami dito dadaan mamaya pag pauwi. Magle-Lemery na kami. Buti na lang itong motor ni Papa mataas. Basic na basic yung mga ganitong daan dito. Ito na yung kalsada.
Pag dito pala kayo dumaan guys, kung halimbawa manggagaling kayo Tagaytay tapos papunta kayo ng San Nicolas, may enjoy nyo talaga yung pagmamaneho. Ang gawa ng mga tabing dagat. Nagkataon lang na ngayon kasi tag-ulan, medyo pangit talaga yung mga daan. Sinabutan tayo ng Ambon, pero malapit na rin kami, 13 minutes na lang. Lapit na tayo Lemery. Oh, Lemery na tayo. Sa Lemery kasi ang alam ko yung sa may taas lang naman yung tulay yan sila. Pero pag motor kasi alam ko nakakapasok. Lumarga na kami. Medyo maambon-ambon pa, pero dinerecho na namin gawa ng baka naman daan lang to kasi sa may bandang unahan mainit. May ginawa silang tulay para makatawid sa kabila. Tara, daanan natin. Tagal ko na kasi hindi nakakapunta ulit dito. Natatandaan ko na yan pala yung dating ginagawa dyan. Sinarado kasi tong daan na to dati, itong part na to. Kaya pala siya sinaragawa ng gumagawa pala sila ng tulay. Diyan mismo yung San Nicolas Baywalk, pero hindi na tayo papasok dyan gawa ng hindi yan yung sadya natin ngayon. Sa likod ng kulay green na gusali na yun. Ang sadya natin kasi ngayon is yung San Piz Lomi. Marami naman lumihan dito sa Batangas, maraming mas masasarap na lumihan. Pero ang San Piz kasi is isa sa nag-trend ng mga nakaraan. Ang ganda kasi nung pwesto nung kanyang lumihan, tapat siya ng dagat. Peryahan yata to, dito tayo pinadaan ni Google Map. Di ba yan? I love balok-balok. Balok-balok pala tong part na to. I love Tagudtod. So yung guys, andito na tayo. San Piz Lomi House. Para lang pala siyang bahay. Sakto nga yung view niya sa tapat ng dagat. Tapos hindi ko alam kung ano yung bundok na yan. Nandito na kami sa San Piz Lomi House. Yan yung mga motor namin. Parang bahay lang talaga. Tapos ginawang lumihan. Silipin natin sa loob. May special lomi with sisig, no? Ulam ang sisig Ate, ano po yung yung special lomi with sisig? Toppings ba yung sisig? Toppings. Ate, isang order ng special lomi with sisig, tsaka special lomi with tapa. Thank you po. Ngayon ko lang din ito na-try may toppings na sisig. San Piz Lomi House. Ayan, halos tapat lang siya ng dagat. Ito yung mismong Lomi House. Ayan. Pwede kayong kumain sa may loob. Yan, sa loob dyan. Tapos meron din sila dito sa may banda dito. Tapos yan, dito kami kumain sa may bandang labas para makikita yung mga motor. Pwede naman kayo mag-park dito sa may tapat lang nila. Ayan. Daming tao. Hindi naman kasi nakakapagtaka kasi ang ganda naman talaga ng area. Kalmado pa rin yung dagat kahit maulan kanina. So yung guys, dahil nandito na rin naman tayo sa San Nicolas, sasadyain na namin yung San Nicolas Baywalk. Titignan natin kung ano na itsura ngayon. Ang alam ko, ang huling punta ko kasi doon, inaayos yun. I-check natin kung ano na ba itsura niya. San Nicolas Baywalk. Ayun, nakikita ko na. Daming tao Sobrang dami ng tao Ngayon ko lang nakita tong San Nicolas Baywalk ng ganito karami yung tao. Lake Drive Shore. Ayan, pinaganda nga nila tong San Nicolas Baywalk, tapos tinayuan nila ng mga restaurant. Kaya yun, dinadagsya na siya ng tao. Meron sa taas, meron sa tingnan nyo naman kung gaano kaganda. Talagang pinaganda nila yung Baywalk. Yung iba ginagawa pa. Yan, kung gusto nyo rin makita yung isa sa magandang spot para makita yung Taal, yan, isa rin tong San Nicolas Baywalk para makita nyo ng mas maayos at mas malapit. Ito na yung Bulkang Taal. Medyo malayo lang sa video pero yan na yan. Ito na yung dating maduming dagat. Yan, ngayon sobrang linis na. Talagang inaalagaan nila ngayon. Dati itong mga harang na to, wala to. Dati kasi ito lang yung dinadayo talaga dito. Ito lang yung mga pinupuntahan dito. Wala pa yung Baywalk na yun papunta dun hanggang sa dulo. Kaso ngayon medyo sira na rin. Siguro ayusin naman siguro to. Medyo nag-uulan lang kanina kaya medyo malabo, pero dito nakikita dito yung mga isda. Lapitan natin yung mismong isda. Pag sinabing San Nicolas Baywalk, ito yung parang pinakapalatandaan nila. Home of Maliputo, San Nicolas Baywalk. Inaayos pa yung paligid pero ito talaga yung pinakapalatandaan pag sinabing San Nicolas. Papakita ko sa inyo itong setup ng motor ni Papa. Halos stock lang naman to, stock ang makina. Kinabitan niya to ng top box. HNJ yung tatak, 45 liters. Kinabitan din niya to ng crash guard. Hindi ko alam, parang pina-customize yata niya yan. Naka bullet pipe na rin siya. Naka tubeless yung dalawang motor na yan. Yan.
Bibihira lang yung mga nagtutubeless ng naka-rim type. Kinonvert na rin niya sa disc brake para mas malakas yung preno. Pero yung sa likod, drum brake pa rin. Kinabitan rin niya to ng MDL. Yan. Tapos itong parang screen na to, hindi ko alam ang tawag dito. Pero yan, ang gusto niya, parang classic look. Dito sa harap niya, sobrang daming switch. Kung sa motor ko, ayoko na sobrang daming switch. Dito sa kanya, yan, kabaligtaran. Gusto niya yung sobrang daming switch, yung halos lahat nagpa-function. Like ito, pag nakataas, yung malakas ang busina. Pag nakababa, stuck. Nagpakabit din siyang hazard. Yan, pag signal light mo, tapos pinindot mo to, ayan, nag-hazard siya. Yan, itong switch na to, para to dito sa mga blue. Ayan, kinabitan niya ang kulay blue. Yan. Pero bihira lang naman niya gamitin yan. Ginagamit lang niya pag tumatambay, mga ganun. Kasi alam naman natin na bawal yan. May cellphone holder din siya dito. Yan. Tapos ito, pinapalitan na rin niya to. Itong, hindi ko alam tawag dito. Itong pinaka nasa ibabaw ng fork. Yan. Para medyo may lower niya ng konti. Itong palang motor ng tatay ko is Yamaha YTX 125. Yan. Yan yung setup niya. Ito nga pala yung nakasama natin ngayong araw. Tingnan natin yung setup ng motor niya. Ito motor niya is katulad ng motor natin, MIUI 125S. Kulay black nga lang. Nung pisa natin dito sa harapan, ito kasi talaga yung pansin na pansin sa motor niya. Yan, naka bi-LED projector siya. Yan, parang mata. Ang ganda ng kulay. Naka visor. Naka street king side mirror din siya. Nagkabit siya ng voltmeter. Ito naka-carbon na rin. Ang alam ko, pinapatong lang to. Ayan sa likod, ang alam ko naka dual contact na rin to. Yan, dual contact, same nung sa atin. Naka-apidot chicken pipe. Hindi naman siya nahuhuli dyan. 6 years na niyang gamit. Yan, ilang checkpoint na rin na nadadaanan niya, hindi naman siya sinisita. So ibig sabihin, pasok na pasok talaga siya sa decibel. Nakamating na rin siya, pang MIUI. Naka-titanium na brake lever. Yan, smoke yung kanyang MDL. Yan, yung bi-LED niya malakas na yan sa gabi, tapos naka-MDL pa siya kapag sobrang dilim talaga. Yan, napakalaking tulong talaga sa gabi. Naka-RCB shock siya. Ito pa pala, oh. Kung mapapansin nyo, karamihan sa mga MIUI puro hindi makikintab yung ganito, pero yung sa kanya alaga talaga sa linis. Yan, madumi lang ngayong gawa ng bumiyahe kami, pero yan, makintab yung part na to. Yan, nalagaan niya yan sa punas at saka metal polish. Naka cellphone holder din siya. Tsaka itong bulaklak na to. Pre, magkano bili mo sa bulaklak na to? Mahal yan. Patay tayo dyan, hindi tayo makakabili ng ganito. Yan. Bawal mawala yan sa setup. Bawal mawala sa setup. So yung guys, di ko natatapusin tong vlog. Yung pinuntahan nating Sunpeace Lomi House is talagang sulit na sulit. Gawa ng nakita nyo naman kung paano siya dayuhin ng mga tao. Ang dami pa rin tao. Tapos yun, pag nagaway kayo dito sa Sunpeace Lomi House, sadyain niyo na rin tong San Nicolas Baywalk. Mas pinaganda na siya compare dati. Ngayon pa uwi, dito na kami dadaan sa Lemery. Gawa ng yung dinaanan natin kanina, nakita nyo naman na talagang hindi pa maayos. Kaya dito na lang kami dadaan sa Lemery. Kahit mas malayo yung ikot, mas mabilis naman kami makakauwi doon.